Approve sa mga pasahero at nagmamaneho ng bus ang random drug testing sa mga PUV driver. Ito'y para matiyak ang ligtas na biyahe at mapababa ang bilang ng mga disgrasya sa kalsada. Yan ang ulat ni JM Pineda. Sa tuwing humahawak ng manibela ang bus driver na si Consuido, tinitiyak nitong nasa kondisyon ang kanyang katawan lalo pa at hindi lang buhay niya ang nakasalalay habang nagmamaneho. Kaya naman pabor siya na magkaroon ng random drug testing sa mga PUV driver na katulad niya para maiwasan ang mga malalang aksidente sa kalsada. Para lang din sa sir, sa mga dito sa biyahe natin. Gaya niyan, lalo na pag kargado ka. Parang wala ka na sa tamang pag-iisip. Kala mo tama pero mali naman pala. Para po sa kasi po hawak natin manobela eh. Tapos marami rin tayong pasahero. Katulad nung nangyari sa Solid North. Para naman kay Aldrin na araw-araw sumasakay sa mga pampasaherong sasakyan, nakatitiyak siyang ligtas ang kanyang biyahe kung tuloy ang random drug testing sa mga PUV drivers at posibleng bumabaan niya ang kaso ng mga road crash. Iwasan yung aksidente, lalo na kung in-influence yung driver natin. Yung safety ko, siyempre, mas ma-assure ko para sa akin. Yung safety, hindi lang ako, pati yung ibang pasahero din. Nitong mga nakaraang linggo ay sinimula na ng Land Transportation Office o LTO ang random drug testing sa mga bus drivers. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin pa ang pagpapatupad ng road safety sa bansa. Kasunod na rin yan ng mga naitalang malalaking aksidente na damay ang mga public utility vehicle o PUV, partikular na ang mga bus. Isa lamang ang random drug testing sa mga nakitang solusyon ng Transportation Department para matiyak na nasa maayos na pag-iisip ang mga drivers. Kahapon, higit 10 mga driver at konduktor ng bus ang tinanggalan ng lisensya ng LTO matapos magpositibo sa iligal na droga. Halos lahat sila ay galing sa mga malalaking kumpanya ng bus sa Metro Manila, kabilang na ang 16 na empleyado ng Victory Liner. Paliwanag naman ng bus company, wala na sa kumpanya nila ang mga driver at konduktor na tinanggalan ng lisensya ng LTO. Ilang buwan na nilang hindi sila nagtatrabaho sa Victory Liner. Tiniyak rin nilang mananatili silang aktibo sa pagpapalaganap ng road safety at drug-free campaign. Bukod dyan, nasa higit 100 ding drivers ang tinanggalan ng lisensya dahil sa iba't ibang mga traffic violation. Ipagpapatuloy rin ng LTO ang mga random drug testing sa mga PUV drivers. Nagbabala rin si Transportation Secretary Vince Dizon sa mga bus company na tatanggalan sila ng prangkisa kung mapapatunayan na pinapabiyahe pa rin nila ang mga bus drivers na tinanggalan ng lisensya na nagpositibo sa mga iligal na droga. JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.